mentioned earlier po, so I'm working as a museum, so all around, Oh. I'm doing tour guiding, admissions, and yeah, yun po. Mhm. Mm. Kumusta Ang naman main job yung ko is Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays lang. Kasi alam po nila mm, yung situation ko na may mga shows ako out of state na mm. always ang schedule ko sa pagkakanta is Friday, Saturday, Sunday. So, lagi po naka-block off yung sa work ko. So, every Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, dun po ako nag-work sa kanila. Mm. So, paano yun? Paano mo na-juggle yung time mo? Do you still have time para mag-rehearse, ganyan, before the show? Usually naman po, kagaya nito, I'm after this virtual con, meron akong TikTok. So, parang consider na siya as practice din eh. Oo. Kasi ayoko pong um, at least sa isang linggo, dapat meron akong parang kanta para meron akong performance. So it may not be the actual performance sa ibang lugar. Kung wala akong event, so I'll see to it, gagawin ko siya sa live stream. So pinaka-practice ko talaga is yung live stream din. Malaking bagay po sa akin yung live stream. And I don't want to miss a week na wala pong performance. So it could be virtual or it could be actual. So, parang yun na rin pala yung practice mo everyday. So, na-hone pa lalo yung skills mo. Yes, kasi nung COVID kasi, nag-stop din akong kumanta. Pero nagla-live stream po ako pero hindi siguro 100% kasi parang nawalan din ako ng drive at that time na siguro magiging full-time cashier na lang ako. Siguro yung gawin ko na lang talagang hobby tong pagla-live stream. Pero ngayon baliktad na siya. Parang every week nire-remind ko yung sarili ko na hindi, dapat kumanta ka at least sa TikTok live para alam mo yun, ititreat mo din na yung TikTok live is parang actual performance. Virtual nga lang to pero may audience ka pa din. Merong nanunood sa'yo. Tapos lagi mong galingan. Parang ganun po. During your TikTok shows and even yung mga physical shows, yung face-to-face shows mo na Mhm. sa iba-ibang places, no? Malamang may Mhm. mga Pinoy audience, no? Ano yung usual reception nila pag nakikita ka nila? Depende. Pag sobrang tanda, I mean, sobrang mga seniors, um, sino ba yan? so, so, yun yung reaction talaga nila, the usual reaction. Pero don't get me wrong, hindi ako na-offend kasi pag nandito ka sa Amerika, especially in your senior years, wala ka naman ding time manood ng TV eh. At wala ka din naman time na kilalanin yung mga artist. So pag meron akong mga audience na bagong dating lang sa Amerika, tapos same age ko pa, alam ko na sila yung nakakakilala sa akin back home sa Philippines. So hati. And dito kasi sa Pilipinas, kung ang audience mo, ang mga edad is mga seniors. So kailangan the way you entertain them, kailangan pasayawin mo sila. So kailangan mo bigyan sila ng mga danceable na mga kanta, mga VST. That way, yun yung way mo para makuha mo sila, para magustuhan ka nila. Tapos, syempre, hindi din naman ako aalis sa stage or sa isang performance, sa show, without me singing yung mga teleserye theme songs. Kasi nga, again, that makes me who I am. And people, 100%, alam nila yung song na ako yung, oh, we know this teleserye, specific teleserye, ikaw yung kumanta doon, kantahin mo for us. Parang ganun. Brian, I can sense na parang well-adjusted ka na dyan sa Amerika. So, ibig bang sabihin na talagang for good ka na dyan? Wala kang plans to go back to showbiz here in the Philippines? Um, I still want to pursue showbiz sa Philippines if you ask me. Siguro naghihintay lang ako ng tamang timing kasi I know also the people na pwede kong lapitan. But yun nga, right now kasi may mga shows pa ako dito and I am very happy na kahit ang tagal ko nang nawala sa Philippines, hindi ako nawawalan ng trabaho dito, awa ng Diyos. And I always go back and forth naman sa Pilipinas dahil meron din naman mga nagme-message sa akin sa Facebook, Instagram na, oh, pwede ka ba namin i-invite?
Tapos minsan nga nagugulat ako sa inquiry nila. Pag nag-reply na ako, sige po, saan po? Dito sa Leyte. Ha? Leyte sa Philippines? Like, are you sure? Yeah, yeah, yeah. Ang layo. So, Ano yun? O ano, may sila mga yung ganun may po. sagot. Yes, sila talaga yung may sagot. Tapos, if you're okay with that, yeah, don't worry po. I'll fly po sa place nyo para magkaroon ng mga private event. But sana, kasi namimiss ko din mag-perform sa TV. And namimiss ko din na magkaroon ng mga noontime show. Yung the usual na ginagawa ko back then sa Pilipinas. And, pero right now, focus muna ako dito. Pero kung meron pa rin akong opportunity na naghihintay sa Philippines, I'm not closing any doors. Siyempre, tatanggapin ko sila open arms. And last question from Mina. Aside from your TikTok shows, may upcoming shows ka ba to promote yung new song mo? Yeah, so meron akong birthday show sa Jacksonville next week kasi birthday ko na next week. Oh, happy And meron din birthday. akong, salamat. And then meron din po akong mga shows outside US, sa Canada, ng May. And every now and then naman meron din akong show, hopefully, sa June. So, yung mga iba, hindi pa siya confirmed. Pero, awa ng Diyos, at least, all I need like 1 or 2 shows in a week. And I'm good. I'm really good. Okay, thank you, Brian.